po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyo pong lingkod. So today is May 11, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Maligaya, Mambugan, Antipolo po yan. At dadalhin po natin sa may NAIA Terminal 1 sa may Santo Niño, Paranaque po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang onti po. Nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya pag nakakuha na po natin sila. Remain standing for the invocation to be delivered by Representative Sara Jane Ilago of Gabriela Party List. We join today across diverse faiths in prayer for guidance, reflection, and hope. Turn right onto Summerlin As Highway. the chamber convenes, we pray that the deliberations undertaken here be guided first and foremost by a profound sense of accountability to the people. We pray for transparency in every process, that the light of public scrutiny may shine upon all our actions, ensuring that power is exercised for the common good of the people. We pray for a steadfast commitment to justice. May the laws and policies shaped in this hall be instruments for the protection of human rights, for the right to a life free from torture, for the right to peaceful assembly and expression, for the right to seek truth and redress. May the voices of the most affected, the farmers and fisher folk struggling against high cost of fuel, the workers seeking secure jobs and living wages, the families toiling for every meal, be heard as the central concern of legislation. Finally, we pray that this session be our collective call to address the urgent needs of our time and may our work today and every day be genuine steps towards relief, prosperity, and a more just future for all. Let this be our common prayer from all faiths and convictions, for the good of our nation and its people. Amen. Majority Leader. Mr. Speaker, may I request the members to take their seats and observe proper decorum, and I move to call the roll of members. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is directed to call the roll of members. Roll call of members: Abalos, Abante, Asidre, Acop, Acosta, Adyong, Advincula, Agarao, Aguiao, Alano, Alba, Albano, Almario Chino Miguel, Almario Dennis, Almonte, Alvarez Jose, Alvarez Mercedes, Amante, Amatong, Angara, Angeles, Aquino, Aquino Magkaysay, Arbison In 80 Munir, meters, turn right. Arbison Munir Jr., Arenas, Arrogancia, Asistio, Ataide, Aumentado, Ayon, Bagao, Balindong,
Bañas Nograles, Pangoro, Barba, Barbers, Paronda, Barsaga, Pascub, Bautista Claude, Bautista Juan Monique, Bautista Lim, Beltran, Benitez Alfredo, Benitez Javier Miguel, Bernos Ching, Bernos JB, Biron, Bocobo, Bolilia, Bondo, Briones, Bulot Bectang, Sagas, Calderon, Calixto, Kawagdan, Cari, Castro, Caiton, Celeste, Sendania, Continue Senida, straight at the first Jan, intersection. Then, Jan in Franz 70 Norbert meters, turn Joselito right. Almario, Chan Junard, Chua, Chua Tai, Chungalaw, Ko Pilar, Coangco Jaime Eduardo Mark, Coangco Mark, Huh? Colliantes, Corvera, Cruz Agatha, Cruz Ricardo, Continue for 200 meters, then you will arrive at your destination. Tagoo, Talon, Dayanghirang, Daza, De Jesus, De Lima, De Venecia, Defensor, De Gamo, Del Mar, De Los Santos, Di Macuja, Di Maguila, Di Maporo Imelda, Di Maporo City Amina, Diokno, Dionisio, Domingo, Domogan, Duterte Harold James, Duterte Omar Vincent, Duterte Paulo, D. Faustino Michael Carlos, D. Ian Paul, Elago, Emano, Enverga, Erice, Escudero, Espares, Espina, Estrella, Perer Antonio, Perer Jeffrey, Flores, Cortez, Frasco, In Fresnetti, 80 meters, you will arrive at your Ventimiglia, destination. Galang, Garbin, Garcia Albert, Basta AM, DC. You have arrived at your destination. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest. Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limit. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Backward.ca. Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. TTTCMM. Numero 1 sa aksyon. Ang ubote ka, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Pure Pascual po, but easy dahil may Plemex Forte Capsule. Mas lagundi Di po ba siya? Plemex. Vitex Segundo F Di is po a generic name kasya. of Plemex Di Forte. po kasya. Symptoms persist, consult your doctor. Di po kasya. Plema, di ilang ubo. Maluwag ang paghinga sa Ngayon naman Plemex ako to. Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. TTTCMM. Numero 1 sa aksyon. Mga kapamilya, hinahanap Kasya. niyo ba ang paborito niyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2. Channel ko yan sa Mega Manila at
Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box. Sa inyong remote control, pindutin ang scan at piliin ang yes, click OK at hanapin ang All TV. Ang hinahanap-hanap na ligaya ay nasa piling nyo na. Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa All TV2. For liver health, level up na. Liberate Pro, si Limarina Multivitamin Spa. Ang Liberate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Sino ito mga nag-uusap? Ayan, naputol ulit po ang linya pero tatawagan natin ulit. So ngayon nga po no, sa napapanood natin live po ngayon sa Senado, naroon po at nag-uusap-usap ang mga senador. Nakikita natin dito si Senator Zubiri, si Senate President Soto at kanina naging emotional po itong si Senator Bato de la Rosa dahil sabi niya nga nahirapan siyang pumasok doon sa Senado at nagkasugat-sugat siya at kinag-question niya po ang presensya ng mga tauhan ng NBI, ng National Bureau of Investigation. Ibalikan po natin si Robert. Robert, ano ang mga kaganapan dyan? Naka-break pa rin yung sesyon ng Senado, si Senator Ronald Bato de la Rosa, binabanggit niya at kinukwestiyon niya yung hindi bakit tinayagan yung mga NBI sa ibaba dahil umabot pa daw sa nakipagpuno siya para lang makapasok dito sa session hall ng Senado. Ngayon nilapitan siya na ang kanyang makasamang senador, si Senator Amy Marcos, Senator Robby Padilla at pinapakalma. Nakayakap sa kanya ngayon, hindi ako nagkakamali, ito yung isa sa kanya at yung ilan sa mga senador ay pumasok na sa kanilang upuan. Senator Allocator Zeta, kausap si Senator Chis Escudero, si Senator Pia Cayetano, ang mga ibang senador Ay, nakaulang at Senator akala ko dito. nakikita Saan ba papasok dito? at ayan, na pumupresto na sila. Ayan, nag-resume na ang sesyon ng Senado. Pakinggan natin ang ito yung mangyayari.
Robert? Oo, Robert, ano yung bago nagtapuno ng ating sesyon? Bumoto na yung mga senador na kung saan ang naging motion ni Senator Joey Villanueva ay bakantehin ideklarang bakante yung lahat ng posisyon dito sa Senado. Ang naging resulta ng boto, 13 yung bumoto ng yes, 10 yung nag-no, habang nag-abstain yung isang senador, si Senator J.B. Ejercito. Sa ngayon, ang mangyayari ay mag-delegate ng OIC para i-facilitate yung pag-nominate ng susunod na Senate President. Pagamat napanggit na kanina ni Senator Amy Marcos na si Senator Alan Peter Cayetano ang dating minority leader, ang kanilang inonominate ngayon bilang Senate President. At bukod dyan ay malalaman din natin kung meron pang iba na i-nominate. Kapag meron pang ibang nominated ay pagbobotohan yan. Pero ngayon, doon sa mga bumoto kanina, ang magkapatid na Tulfo ay bumoto ng no. Si Senator Aquino ay bumoto ng no. Ang magkapatid na Villar ay bumoto ng yes para mabakante yung mga posisyon dito sa Senado, kasama si Senator Loren Legarda. Si Senator Win Gatchalian bumoto rin ng no para mabakante yung Senate. Ibig sabihin, yung mga bumoto ng no ngayon dito, sila na magiging miyembro ng minority at pagkatapos ay yung 13 na boboto para sa bagong Senate President ang bobo ng majority. Sa ngayon, nag-uusap si dating Senate President Vicente Soto III, Senator Kiko Pangilinan, Senator Win Gatchalian at Senator Lito Lapid at si Senator J.B. Ejercito. Kanina bago pumasok si Senator Alan Peter Cayetano, pinabagit niya sa media na walang pagpapalit ng liderato, pero kabaliktaran yung nangyari pagpasok dito ay agad niyang kinuha ang floor at binanggit niya na nirerespeto niya ang Senate President, ang dating Senate President na si Senator Tito Soto, pero 13 daw silang nag-usap para gusto na mabakante dito. Balikan natin ang sesyon at ngayon nag-nominate na mga susunod na opisyal ng Senado. Temporary presiding officer. Motion of Senator Amy Marcos is
May we also nominate Senator Joel as leader for our acting majority leader. There is a motion by Senator Peter Gaetano that Senator Joel Villanueva be made. Please proceed. Mr. President, may we also nominate Senator Joel as the temporary or acting majority leader? There is a motion by Senator Alan Peter Gaetano that Senator Joel Villanueva be made an acting majority floor leader. Is there any objection? There being none, the motion is approved. Mr. President, there was a nomination by Senator Ivy Marcos to elect Senator Alan Peter Cayetano to be our Senate President. And I don't think, Mr. President, that there's no objection, Mr. President. And so I move that we close the period of nomination, Mr. President. Is there an objection? There being none, the period, yes, is there an objection, Senator Pangilinan? We do not object because we do not have numbers, but we would like to manifest our serious reservations, Mr. President, for the record. Noted, Senator Pangilinan. There is a pending motion by Senator Villanueva to close the period of nomination. Is there any objection? There being Politika none, talaga nangyayari sa ano. Nagpalit sa Senado ng leadership. may we ask Mr. President, the newly elected Senate President to take his oath, Mr. President? I suspend the session. Session is hereby suspended. Robert? Maybe na-nominate at ang susunod na Senate President ay si Senator Alan Peter Cayetano. Nag-suspend lamang siya sapagkat bibigyan ng tamang oras para bigyan siya ng time para malaman si dating Senate President Vicente Soto at pakinggan natin ang ambush sa kanya. Ito ang ambush interview sa kanya. I have experienced this 6 times from 1992 to the first. Tatawagan po natin ulit si Robert Mano, no? So kanina, bago naputol yung linya, nagsasalita po itong ang dating Senate President na si Tito Soto at sinasabi nga niya na sa kanyang karanasan ito ay pang-anim na beses nang nangyari. So ngayon nga po na formally na-nominate itong si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President at nag-session break muna at habang nag-iintay kasi nga siya ay nakatakdang manumpa na rin. So balikan po natin ulit si Robert Mano. Robert? Robert? I'm talking to si dating Senate President Vicente Soto III. Naiintindihan ko rin sapagkat may mga kanya-kanya silang mga kanya-kanya silang agenda. You weren't surprised up to date happening. Like, before you were out. Really, I was kind of expecting it because we've been hearing talks a few days ago. Pero sa hanggang hindi yung kinalusap sa office yun. Hindi. So it was the first time na narinig yung may numbers na That's why I did that resign. I accepted the motion to declare all positions vacant kasi wala yung usual na Sir, paano namin clear the center? Sir, what is happening with the impeachment process here in the South? I asked the duly elected Senate President what he will do with it and the rest of it. Basta sa amin, we will still continue with the work. We will insist that the impeachment articles, once submitted to us, be taken up. Sir, may pinag-awala kanina sa Senator Bato na pinigilan daw siya. So, meron kayong information doon na ganyan sa parang daw. Wala, narinig ko lang merong kagulo sa likod. Pero sir, nag-information sa inyo. May nagsabi na dating siya. So siguro, baka meron mga pumipigan sa kanya or baka meron may karay yung sinasabi ng ICC or the TIN, whatever, I don't know. Pero sir, I don't know about that. Sir, completely
wala kayong idea sa mangyayari ngayon na magpupulita. Kung narinig ka lang yan. Okay, well, more or less, once you are Senate President, you must always expect it. Ganun talaga yun. You know, sometimes loyalties, friendship, usually a Senate President is not over when you must have your back ready all the time. Does it sadden you? Does it sadden you? Is it a point? Really? You know, Masakit syempre, sir. so, hindi, sa akin kasi basta ganun, God has a different plan. Pero I think, may iba. Siya gusto mangyari. you will be, Na para huwag akong maipit o mapahama. you will be back to minority leader. I will ask my peers. Pero sir, ito, Most probably, let's wait for the motion. sir. Pero ito, sir, nasa DPWD, pero ito, sir, sa tingin niya talaga para maharap yung pagkukondinan Senado bilang impeachment court. Wala may possibility yan. There is no possibility na yun. Yung reason behind the coup. Tingin ko, Sa takbo ng impeachment. depende, hindi natin masabi niyo kung paano ang strategy na. Pero sa part with 38, we should insist that the Constitution be followed by the Senate. So what will become of the Senate, sir, kung hindi matuloy ang impeachment trial? So walang impeachment court. Nakakahiya sa taong bayan kapag magkagano'n sila. Pero sa part ninyo, sir, ipupush nyo pa rin kung ano yung unang nahilatag ninyo. Ayun si dating Senate President Vicente Soro III, so natanong din siya kung siya yung magte-take ng pwesto bilang minority leader, pero depende na daw ito sa kanya para samahan sapagkat automatic kasi mapupunta sa minority yung mga hindi bumoto sa majority. Pero kung titignan kasi yung numero, 13 yung nag-yes, 10 yung tumutol, isa yung nag-abstain. So, kung ang nag-abstain na si sa ating na si Senator Jelly Ejercito, pero kung idadagdag mo yun, dalawa lang yung lumalabas, posibleng dalawa lang yung senador na pumabor dun sa yes, kaya napalitan si SP Soto. Pero kung sabi nga ni dating Senate President Vicente Soto III, na-expect na to kapag nag-take ka ng seat as Senate President, ay automatiko na laging may banta sa leadership. Ang tanong dun sa kay Senator De La Rosa kung bakit siya pinigilan, wala itong ideya si Senator Vicente Soto III, pero may pasabi na sa kanya na darating talaga siya sa sesyon ngayong araw. At binanggit din na may mga pasabi na rin sa kanya, may mga nauna na nagsabi sa kanya ng change of leadership, pero pinagpapasa Joseta ito, kanya ito, depende na daw sa kagustuhan ng kanyang mga kasamahan. Robert, Robert, can you hear me? Yes, sir, Peter. Okay. Tayo muna mag-uusap, ano ha? So, give us a description kung ano ang nangyayari ngayon dyan. Nasaan yung mga senador ngayon? Lahat sila ay nandito sa session hall at dahil na nominate at napagbotohan, napagkasundo ng 13 senador na maging Senate President, si Senator Aaron Peter Cayetano, inaayos na lang nila ngayon yung panunumpa niya. Manunumpa si Senator Aaron Peter Cayetano bilang Senate President. At kasunod niya si dating Senate President Vicente Soto III. Nagpunta na rin siya dito sa babasang upuan ng mga senador dahil nag-vacate na considered vacate na yung lahat ng position until na-nominate na nga si Senator Aaron Peter Cayetano bilang bagong Senate President. So, kung paano ang magiging iya ngayon ng Senado pagdating din sa impeachment ay hindi na masagot ni Soto na sa bagong leadership na daw yata pangalawa, pero sila ipupush pa rin nila na masunod yung konstitusyon, masunod yung rules pagdating sa impeachment. Pero hindi niya masabi conclusively kung ganun din dahil nasa leadership na daw yun. So ngayon, ang ginagawa nila ay ang temporary presiding officer si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Joel Villanueva ang majority leader o IC majority leader. Ngayon nag-resume yung session. Pakinggan natin, Sir Peter. Okay, go ahead, Robert. Senator Bill Lacson. So,
Senator Tito Soto. Pursuant to Section 2 of the Rules of the Senate, we will now proceed with the roll call vote. Opposing Mr. President, one is Senator Alan Peter Cayetano and the other is Senator Tito Soto. Yes, pwede na mag-vote. Pursuant to Section 2 of the Rules of the Senate, we will now proceed with the roll call vote. Secretary, please. Roll call of members. Senator Aquino. Senator Cayetano Alan. Senator Cayetano Pia. Soto. Senator Soto. Senator De La Rosa. Senator Escudero. Senator Escudero. Senator Estrada. Senator Cayetano Pia. Senator Gatchalian. Senator Go. Senator Hontiveros. Senator Lacson. Senator Lapid. Senator Ligarda. Senator Marcoleta. Senator Marcos. Senator Padilla. Senator Pangilinan. In 200 meters, Senator Tulfo Erwin. Colonel Bobby Serrano Avenue to Senator Tulfo Rapi. Senator Villanueva. Senator Villar Camil. Senator Villar Mark. Senator Subiri. I would like to be an independent member of the Senate. What is your vote, Senator Subiri? Abstention. I want to be independent. Senator Soto III. Cayetano. May we get the results, please? With 13 votes for Senator Alan Peter Cayetano and 9 votes for Senator Tito Soto and 2 abstention, Senator Cayetano is hereby elected as the new Senate President. Session suspended. At yun po ang butuhan na nangyari dahil sa biglang pagpapalit ng liderato ng Senado. Ulitin natin ang boto para kay Cayetano, 13, kay former Senate President Soto, 9 lamang, at ang nag-abstain ay 2. At yan ang ating latest flash report dito sa DZMN. DZMN, Roger Patrol! Nagsimula po ito kaninang mga alas 3:19 nang biglang nagkaroon ng matatawag na change of leadership o kudeta. Balik nga natin si Robert Mano para malaman natin kung anong latest. Nagugrupo-grupo ba? Or matutuloy ba yung session at all within this afternoon? Robert, come in please. Robert Peter, break kayo decision sapagkat inaayos muna yung podium sapagkat nakatakdang manumpa si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President nga sa boto. Nakakuha sa ng 13 versus siyam kay Tito Soto at may 2 nag-abstain kabila din si Senator Subiri na mas pinili daw na maging independent. Ang mangunguna sa panunumpa ni Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President si Senator Camille Villar. Ang magkapatid na Villar ay bumoto pabor kay Senator Sino yung isa pang nag-abstain, Robert, with your knowledge? Medyo marami lang kasi, siksikan lang kasi kanina kami din tinatanong namin ngayon dito sa Secretariat kung sino pa yung isang nag-abstain, pero nagsalita kasi ay si Senator Subiri pa lamang. Yung sa isa sa mga nag-abstain, alamin ko yan mamaya.
kung sino pa yung nag-abstain. Si Senator Camille Villar yung mangunguna sa panunumpa. Naglalakad lang ngayon Peter, yung pamilya, yung asawa ni Senator Cayetano na si Mayor Lani Cayetano at yung ilang mga senador na sumuporta sa kanya paakyat sa podium para gawin yung panunumpa ng bagong Senate President. Dito sa floor ay mas kalmado na ngayon kumpara kanina na nagsisisigaw si Senator Alan Peter Cayetano. Nag-resume na ang sesyon para sa panunumpa ng bagong Senate President. Pakinggan natin, Peter. Okay, Robert. Galit o sigaw sa social media. To the position of Senate President, Do hereby solemnly swear do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge, that I will well and faithfully discharge, to the best of my ability, to the best of my ability, the duties of my present position, the duties of my present position, and of all others I may hereafter hold, and of all others I may hereafter hold, under the Republic of the Philippines, under the Republic of the Philippines, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, that I will uphold and support, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, that I will obey the laws, legal orders, and decrees that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities, promulgated by the duly constituted authorities, and maintain true faith and allegiance and maintain true faith and allegiance to the Republic of the to Philippines, the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Okay, katatapos lang manumpa ng bagong Senate President, si Alan Peter Cayetano, kung saan pinapalitan niya si former Senate President Tito Soto, na lumalabas ngayon ay nanaybihan lamang mula September 8, 2025 until today, no? May 11, 2026. Balikan si Robert. Robert, nandiyan ka pa? Robert? Peter, ina-address na ngayon ng bagong Senate President ang kanyang mga kasamahan at ang plenary. Pakinggan natin yung kanyang talumpati, ang bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano. Plans to give you hope in a future. Yan po ang nasa Jeremiah 29:11 na naging isa sa core na paniniwala ng aking pagkatao at pananampalataya. Gusto ko po si Propetang Jeremiah dahil siya po ay nirerespeto at pinaniniwalaan ng Muslim, Judyo at Kristiyano. Sa mundo ngayon na in crisis, buong mundo na in crisis because of the US-Iran-Israel war, napakahirap minsan paniwalaan na may magandang plano. Continue straight in But this I'm traffic. always reminded that though people may be liars, God never lies. Though we may be weak, He is strong. But we are reminded that if He has a plan, we have to do the right thing. So let me be explicit. Our job together, my job, is to serve you, dear senators, to serve this nation, to serve God above all, and to do what is right. Napakahirap kung tutusin po ang dinadaan ng henerasyon na to.
Kagabi po, kausap ko po ang pamangkin ni Senator Jinggoy, anak po ni Jackie, si Manu. Nakita po niya ako ng 2006 or 2007 or 2008 nung binisita ko ang kanyang lolo. At sabi ko sa kanya, grabe pala pinagdaanan ng generation niyo. During Duterte's time, depending on your lens, it was a human rights crisis. If you're pro Duterte, it's a crisis of drugs, where illegal drugs did not only steal lives, did not only steal dreams, but it wrecked communities, it wrecked our government. Of course, if you are from the anti-Duterte lens, the human rights crisis was in the extrajudicial Continue straight killings. at this traffic light. But after enjoying almost 9 years of unprecedented economic prosperity, during the Aquino time to the Duterte time, inabot po tayo ng pandemic. So from the human rights crisis to a health pandemic crisis, naglilift pa lang ang Continue straight at this COVID, traffic light. nangyari na po ang Ukraine-Russia conflict. Sa mundo na mga kabataan na to ay naniniwalang hindi na posible ang World War III, ay suddenly may major conflict in the West. Na posible ang World War III, ay suddenly may major conflict in the West. And then you have control. The biggest corruption scandal in our country. Hindi pa ho tapos yan, nangyari yung Iran, US, Israel. And then, our young people have to face the prospect of a changing world through AI. And while we are worrying, leaders around the world in Canada, India, US, Australia are excited of AI. They said that it will bring in a new wave of billionaires. It will bring in high quality jobs. Pero tayo po ba'y naghahanda na? We might not feel the crisis here in the session hall, but our people, may it be the Grab drivers, the tricycle drivers, jeepney drivers, yung maliliit na kalindera, yung mga beneficiaries ng 4Ps, ramdam na nila. So, nung kinamayan po ako ng former Senate President Subiri, sabi niya, hindi siya naiinggit sa trabaho dahil mahirap po ito. But I take a step forward, my dear colleagues, and offer myself to serve Continue you. straight at this traffic Just as light. Senate President Soto said, the key is here to serve everyone, not only the majority, not only the minority. I am here to respect the President, the office of the President, the Vice President, the office of the Vice President, the House of Representatives, and each one of you. In every crisis, there are big winners and there are big losers. Unfortunately, it is the poorest of the poor who is always the losers. Then, So I urge all of you, turn left. let's unite, let's discuss. Before us might be the impeachment, let's make it very clear. May mga lumabas sa news, and hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi niyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment, hindi po. The impeachment is enshrined in the Constitution. The Bible says that truth shall set us free. We want to be free from poverty. We want to be free from corruption. We want to be free from a government that is busy fighting its own people or the people fighting each other. Hindi to Facebook, hindi to social media na pwedeng bawat minuto may nagbabanatan. In real life, in the non-digital life, we have to be here for each other. In 100 meters, It doesn't mean turn left anything into if we are traffic saying light. we're devout Muslims or we're devout Catholics or devout evangelicals if we cannot love each other. In the Senate, we might not like each other, but I think we can work each other and we can love each other. So let me make it clear. The impeachment will be much more than dismissing a complaint because of political affiliation. And it's also much more than convicting someone without evidence
Parehong hindi pwede yun. Kailangan guided tayo by the truth, guided by evidence. But the process is as important as the result. Hindi natin pwedeng sabihin, she or he will make a bad president. Or wala na tayong maasahan dyan sa presidente. Wala na tayong maasahan sa vice president. Impeach na lang natin. Hindi po. The Senate is also on trial. So, dear colleagues, as we ask God to guide us and help us, I'd like to thank all of you who supported me today. I will do my job. But I'd also like to reach out to all my colleagues here today. Ngayon lang naman po tayo na may divisions dahil mabigat ng politika. Pero actually, we work together. And if we could only go back 20 years and then go back now, can we go to 20 years from now? And let me tell you what I told the group last night nung nag-meeting kami. Basta't lahat ng gagawin natin, huwag tayong magsisisi. Huwag tayong gagawa na pagsisisihan natin. So feel free to call me out if you think mali ang direksyon. So dear colleagues, again, thank you. God bless you. Maraming salamat sa inyong lahat. Session is suspended for me. Ayan po ang unang talumpati or speech of acceptance if you will ng bagong Senate President po na si Alan Peter Cayetano na nung una, Little Max, na magkakaroon o may balak na magkaroon ng isang pagpalit o pagpapalit ng liderato sa Senado. Sabi niya walang kudeta. Iyon. Ito po ang timeline. Ano po? So mga alas 3:22 nag-move si Senator Alan Peter Cayetano ng pagbabago sa Senate presidency that was only minutes from the time na sinabi niya na wala namang balak na magpalit ng liderato sa Senado. At ilang minuto nga po ay nagkaroon na ng botohan, nag-roll call at ang lumabas sa botohan po ay dalawa lang ang naging nominee, si Alan Peter Cayetano at saka si dating Senate President Tito Soto. Ang naging votes po ay ganito. Mga alas 3:25 po nang lumabas ang resulta ng botohan sa bagong liderato ng Senado. Si Cayetano ay nakakuha ng 13 boto. In other words, 13 senador po ang bumoto pabor ni Alan Peter Cayetano bilang bagong Pangulo ng Senado. Ang nakuha naman ni Tito Soto, ang dating Senate President, ay 9 lamang. At ang nag-abstain ay 2. Opo. So ang total niyan ay 24. Lahat ng senador ay either bumoto for or against at saka 2 yung nag-abstain. At kanina nga lang po, mga 10 minutes ago, ay nanumpa si Alan Peter Cayetano bilang pang-27 Senate President. For updates po, ay meron na tayo, kausapin natin si Pamela Vasquez muna sa House of Representatives, tapos babalikan natin si Robert Mano. Okay, meron po nangyayari ngayon ding plenaryo sa House of Representatives, kaya kailangan malaman natin kung anong nangyayari doon. Tapos nakatutok tayo ngayon sa lower house at saka sa Senado. Dito muna tayo sa House of Representatives, si Pamela Vasquez. Pamela, anong latest dyan? Yes, Peter, ongoing na ngayon, yung sponsorship list ni House Panel Chairwoman Jerry Luisco, kung saan kanya nabanggit yung House Resolution number 989, bunga ng Committee Report number 261, kung saan inilis niya na dapat sundin ng konstitusyon at kanya rin binigyan diin na ang Kamara ang magpapasa hindi para humatol sa pagkakasala, kundi sa tukuyin kung may sapat bang dahilan para may pagpatuloy ang paglilinis sa Senado. Nabanggit din kanina ni Representative Luisco yung kanyang committee report na nasa 52 pages, yung House Resolution na nasa 18 pages at yung Articles of Impeachment na nasa 23 pages. Hindi pa niya kasama rito yung libo-libong pahina ng testimonya at ebidensya na masusing pinag-aaralan ng komite. Nabanggit din niya na kahit gaano kataas ang posisyon at kalakas ang sumusa ay wala aning sinuman ang nakatataas na pananagutan sa ilalim ng konstitusyon.
hindi ito usapin ng apelyedo, partido o rehiyon. At nabanggit din niya, no, na doon sa mga nagdaang pagdinig ng House President Panel, no, ay walang ibang bumugal sa kanila, no, kundi yung pakanting upuan matapos na yung mga hindi pagdalo via Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, Peter, no, lumabas lamang tayo sa may monitoring area, pero nakikita ko ay ongoing pa rin yung sponsorship scheme ni Congresswoman Jerry Luis. So kanina din natanong mo rin kanina, Peter, no, kung dumalo ba itong House Duterte Plus. Kanina nakita din natin, no, pero nabalitaan na din natin na bago pa, prior pa itong sponsorship scheme, ay nag-walk out na itong specifically itong si Congressman Pulong Duterte sa House Plenary. Peter? Ma'am, sandali i-hold lang kita pero babalikan kita at stay on the line kasi papasok lang natin itong pinaka-latest sa Senado, si Robert Mano. Robert, anong latest? Peter, naka-break pa rin yung session pero kanina bago tayo nakapag-usap ay napagkwentuhan namin ng mabilis ito si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kinukwento niya na natanong siya ng mga kasamahan natin sa media kung saan siya nag-stay mula nung nawala at hindi siya dumarating dito sa Senado. Sinasabi niya, nasa kasama niya ang nature at ngayong araw, pero ngayong araw dito daw siya sa Manila nanggaling. Kino-question niya pa rin, kinuwento niya na doon sa parking, sa basement parking ng Senado, ay hinarang na siya agad ng mga tauhan ng NBI. Wala na daw naging diskusyon kung bakit siya hinarang, pero ang ginawa niya ay pinilit niya makaalpas sa mga taga-NBI na naka-civilian clothes at na makarating dito. Ang hinala niya, posible na hinaharang siya para hindi siya makapunta dito at makaboto. At bukod dyan, ang sabi niya, nung tanongin namin kung araw-araw siya makikita dito sa Senado, oo daw, pero kung magka-camp out siya dito, ibig sabihin dito siya mag-i-stay o kung saan man ay hindi na niya sinagot. Nag-resume yung sesyon ng Senado. Peter, ang mangyayari niyan kung meron ng Senate President ay mag-nominate na sila ng Majority Leader. At pag kayo na, ang dino-nominate Senate President pro tempore, si Senator Loren Legarda, yung isa sa nominated. So, ang ino-nominate nila niya, Majority Leader, Senate President pro tempore. At yung ibang mga committees, outstanding committees, nasa 20 yan, posible yan sa mga susunod na mga araw mananominate o magpupunan yung mga committees na yan, Peter. Robert, nasaan si former Senate President Tito Soto ngayon? Nandito siya, Peter, sa plenary, nakaupo siya sa mismong upuan niya, tayo Soto S. Nasa may dulo siya, katabi siya nila Senator Villar, katabi ni Senator Erwin Tulfo, sa kabilang side yan ng hilera nila Senator Alan Pitt, nila Senator Ronald Bato de la Rosa at nila Senator Robin Padilla. So, nandito lahat sila sa So, kung ito ang BT4, no? Yung tanong ko kanina, Robert, ewan ko kung baka kung natanong mo na din dyan, ano? Sino yung isang nag-abstain? Ang nag-abstain dito sa voting kanina for the Senate leadership, si Senator Vic Zubiri, at sabi niya gusto niya maging independent, at si Senator Chis Escudero, yung isa din sa nag-abstain dito. Okay. Kasama ko na ngayon si Tony Velasquez. Tony. Ay, maraming salamat, Peter, tsaka Robert. Ay, kamusta na? Naka-lockdown nga ba kayo ngayon sa Senado? Ano daw naging dahilan? Hindi. Wala namang binumoto sa nakausap namin si Senator Tito Soto kanina. Wala daw siyang alam na gano'n. At hindi rin niya alam na hinarang si Senator Bato de la Rosa papasok dito. So, ang nangyayari ngayon, nag-nominate na sila si Senator Loren Legarda, ang Senate President pro tempore. So, siya yung ninominate at siya yung nakakataan natin si Legarda dati nakasama sa group na Tito Soto at yung mga naunang co-effect, siya naman yung sinasabing niligawan para maging Senate President. So, ngayon, bumoto siya, number 1, kanina para i-declare ang bakante yung mga posisyon sa Senado. At pangalawa, bumoto siya pabor kay Senator Alan Peter Cayetano para maging Senate President. So ngayon, nasa podium na siya, rostrum para manumpa bilang Senate President pro tempore. Ang papalitan niya si Senator Panfilo Lacson, Peter at Tony. Sige, Peter, baka sa House of Representatives, kailangan na rin natin balikan, no? Kasi
kung patapos na rin itong presentation ni House Justice Committee Chair Jeremy Luistro, ay maaaring simula na rin yung botohan sa kanilang House Justice Committee report. Pansamantala, dadako po muna tayo sa House of Representatives. Robert, okay, stand by, Robert. Ma'am, you're there? Yes, Okay. Ang gusto ko itanong, alam na ba ng mga kongresista na nagkaroon ng kudeta sa Senado? At yan ba in any way nakaka-apekto sa proceedings ngayon dyan? Sa ngayon, Speaker, meron na tayo, nagbigay na tayo ng reaction sa kanya-kanyang block dito sa Kamara. At so far, ang nag-reply sa atin, sila Congressman Percy Tendanya, babasahin ko na lamang din ng mabilis so kaya nag-reaction doon sa Senate Book. Ang sinabi ni Congressman Tendanya, alam daw at nakasit ng Senate o ng Senado yung evidence na malakas ng ebidensya kaya ang naging terminal niya ay kaya tumbling at skip sila. Samantala, ang sumagot na rin sa atin si Sponsor of Party Representative Terry Ridon. Ang sinasabi niya, ginagalang niya yung proseso ng Senado doon sa pagpili ng sarili ng liderato. Pero doon pa man Tony at Peter ay tuloy daw yung proseso ng pagpapadala ng Kamara ng Articles of Impeachment sa Senado pagkatapos na yung botohan ngayong araw. Sa ngayon, natapos na yung sponsorship speech ni Congresswoman Jeremy Luistro at nakikita ko sa monitor ngayon, hindi ko lamang naririnig, pero nasa screen ito si Congressman Paulo Marcoleta. Okay. So, anong inaasahan pa after the sponsorship speech? Magkakaroon ba ng interpellation or debate? Yan na yung susunod kasi tapos na mag-sponsorship speech. Itong si Congresswoman Jeremy Luistro, so magsisimula na nga itong debate o yung deliberasyon bago nga yung inaasahang botohan doon kung pabor ba sila o hindi doon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Malamot, hindi maiwasan na magkaroon ng spekulasyon na matapos nga na magkaroon ng ganitong kudeta sa Senado, ay baka daw biglang magpalit ng ihip ng hangin dyan sa Kamara. May naririnig ka ba, may nauulinigan ka ba na baka yung dating kumpiyansa na makakuha ng mahigit 200 boto ay biglang bumaliktad? Alam mo, Tony, yan nga din yung inaabangan natin, kasi over the weekend, even last week, ay maririnig naman natin with the interviews na ginawa ng DDMR sa mga congressman, ay tiwala sila at kumpiyansa sila doon sa numbers, pero nga dahil nangyari itong change of leadership sa Senado, ay aabangan natin kung makaka-apekto ba ito sa boto ngayon, kasi last week, 260 ang sinasabing sure na papabor doon sa impeachment. May mga congressman din na nagsasabi na between 200 to 230 yung inaasang favor of the impeachment. Pero aabangan natin mamaya sa Peter kung magkakaroon pa ng pagbabago kahit mga last minute na atras at hindi papabor doon sa boto or mag-a-active dito sa articles of impeachment or doon sa committee report. The way you see it, itong mga kongresista ngayon, meron bang abnormalidad sa proceedings? Nagkugrupo-grupo ba sila? Nagko-consult ba sila kung ano nangyayari sa Senado at ano ang pwedeng mangyari ngayon dyan mismo sa plenaryo? Sa ngayon, Peter, unfortunately, hindi pa tayo nakakabalik doon sa taas, para nga mag-observe. Sa ngayon, nandito tayo sa media center, nakamonitor tayo doon sa screen. Doon nga sa nangyayari sa deliberations and sa debate, Pero siguro mamaya babalikan kita tungkol sa Peter, lalo na kapag katapos ito ay for sure. Kaya inaasahan natin na magpapaabot interview yung marami sa mga committees na dito para na hinga natin ang reaction doon sa nangyaring change of leadership sa Senado. Sige. Tatanungin natin sa ating visual control kung maaari pa munang ipasok yung audio habang nagsasalita itong si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta at kausap nga sa floor si House Justice Committee Chair Jeremy Luistro. Ipasok nga muna natin yung audio. Order, please. Silence. That's why I'm asking for a resolution. Give me the copy. May I request for a 30-second suspension? Madam Sponsor, special English, Mr. Speaker.
suspension. Pamela, balikan si Pamela. Pamela, narinig mo ba kung anong nangyari? Ano yung gustong resolution? Ano yung hinihingi ni Marcoleta? Paolo? Makapapasok lamang din ulit natin sa NAIA dito sa Media Center na. Pero ngayon na nag-resume naman ang session kung saan nagsasalita itong si Representative Paolo Marcoleta. Alright, sige. Pakinggan natin kung ano nangyayari ngayon. Ito maraming audience participation. May palakpakan, may hiyawan din po. Kaya hindi na po bago sa akin itong ginagawa ng mga hakot ng mga audience na ito. Distinguished Representative Marcoleta, Majority Leader. Mr. Speaker, to address the request of the Honorable Marcoleta, may I request that the Secretary General be directed to provide the Honorable Marcoleta a copy of the relevant plenary resolution authorizing the conduct of hearings. Secretary General, please provide the necessary corresponding copies. Please proceed, gentlemen. And if I may read Article 11, Section 3, Paragraph 2 of the Constitution. A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution or endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. The committee, after hearing and by a majority vote of all its members, shall submit its report to the House within 60 session days from such referral together with the corresponding resolution. The resolution shall be calendared for consideration by the House within 10 session days from receipt thereof. Doon po sa paragraph na binasa ko, 4 na beses pong binanggit ang session days. Wala pong binanggit na pwedeng mag-hearing ang impeachment, ang Committee on Justice habang naka-adjourn ang both houses. Mr. Speaker, distinguished colleagues, for purposes of our records, I am reading from the House Resolution number 892, the title of which, Resolution Authorizing the House Committee on Justice to implement Section 8 of the Rules of Procedure in impeachment proceedings relating to the protection of complainants and witnesses, and further authorizing the committee to continue the conduct of impeachment proceedings and the exercise of ancillary powers during the recess of the House of Representatives from 21 March 2026 to 3 May 2026. It is respectfully submitted, Mr. Speaker, distinguished colleagues, that all the proceedings before the Justice Committee is within the ambit expressly provided by the House of Representatives in Resolution number 892. Majority Leader. Mr. Speaker, just to further assure the Honorable Marcoleta that everything was done in accordance with our rules and with due process, we did not adjourn sine die. We are still on our first regular session. That is why the plenary can authorize the committee to conduct their hearings if necessary. That's all, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Representative Marcoleta, please wrap up your 3 minutes is up. I'm still not furnished a copy. Please wrap up your 2 minutes is up. Let me go to my next question. Madam Sponsor, when this case is elevated to the Senate, Mr. Speaker, is the House asking the Senate to try the verified complaints as filed or the broader record developed by the committee during the hearings? Mr. Speaker, distinguished colleagues, based on our rules and based on the Constitution, it is not the impeachment complaint, but instead the articles of impeachment that was approved by the Justice Committee, which, upon approval of the House of Representatives, will be transmitted to the Senate. Consequently, Mr. Speaker, the basis of the trial is not the impeachment complaint, but the articles of impeachment. Which brings me to the follow-up question, Madam Sponsor. Can you confirm for the record whether every factual allegation in the articles of impeachment appears in the verified complaints or in their attachment,
and not merely in testimony or documents later introduced during the committee hearings. Mr. Speaker, distinguished colleagues, we confirm that the contents of the articles of impeachment are consistent to the contents of the impeachment complaints which were deliberated upon before the Justice Committee. We have to consider as well that under the rules, notwithstanding the fact that the evidence is not attached to the complaint, so long as it is relevant to the impeachment complaint, the same is allowed by the rules of impeachment. Let's get the update muna mula kay Robert Mano live mula sa Senado. Robert, anong latest dyan? Arangin ako dito. So Bakit natin hayaan siya nandito siya? with that clarification, is there any objection that we ask we will ask the NBEC except for the person or people who assaulted you, because in my view, our legal should bring them for inquest because they were flagrante delicto assaulting a senator in our premises. Yung nag-assault sa'yo, hindi dapat pakawalan. Dapat dalhin sa for inquest. Yung kung walang kilalaman na nandito at wala nilang official business dito, may motion ng Senator Bato na paalisin sila sa Senate. Is there any objection? Mr. President. Mr. President, I have no objection to the motion of Senator De La Rosa. As a matter of fact, I will probably support his motion, but the parliamentary rules dictate that we set the first yes motion. Yes, there is a pending motion. Pwede patungo ng lesser motion. Let's vote first the motion of Senator Estrada unless he wants to. Senator Estrada, may I ask if you can withdraw because I think mas urgent na umalis na muna yung mga NBI. Then we can have a short huddle with the we will ask him to report here officially. Mr. President, yes, sana, bago silang paalisin, i-identify muna natin yung mga nagharang sa akin at i-inquest natin. Kapailan natin ang kaso. Bago silang paalisin dito lahat. Yan, para tayong king-queen dito. Yes. Inassault na tayo dito sa ating opisina. Tapos walang mangyari. Paalisin na natin. We have to arrest them. Yeah, let me clarify, Senator Bato. That's my point a while ago. Papaalisin yung mga walang kilalaman sa pag-assault sa iyo. And that is not limited to those who threw punches or wrestled you. Meaning, if they are in conspiracy together in trying to prevent you from attending the I am session, sure Trillanes is involved, Mr. President. then my suggestion is to consult with the legal and to bring them for inquest. No? But before that, I will follow the suggestion of Senator Soto. Can we first dispose or withdraw muna? Mr. President, I withdraw my previous motion. So since the motion is withdrawn, Senator Pia. Yes. I think this is what the Senate President had in mind in any case. Let me just put on record, I think Senator Bato will also welcome this. Before removing anyone who is not involved, we have to determine who is involved and who is not involved. Obviously, I think that's quite obvious, but to be clear with the instructions of the Senate President, everybody here should be dealt with because they are here for a reason. We need to hear from them. They should give their testimony kung bakit sila nandito, sino ang nagpapunta sa kanila dito, ano ang instructions sa kanila, kahit tumayo lang sila dito, we want to know why are they here. So just to be clear, I'm pretty sure that is what the Senate President meant, but perhaps we can instruct our legal team very carefully bago paalisin. Pati yung identification nila, yung official identification nila, baka may mag-missing in action dyan. We just want to be clear that everyone who had who even witnessed, even if they were just a witness, we would want to have access to them, Mr. President. Yes. Thank you. Let me clarify, if the committees themselves can hold in direct or indirect contempt unruly guests, may they be witnesses, may they be our employees or whatsoever, basta't non-members ng Senate, lalo na
na pwedeng mag-direct or indirect contempt dito sa Senado. But we are dealing with two separate things, whether what they did was contemptuous, and then secondly, whether there was a criminal offense committed within our premises, in front of our faces, that gives us the right for an arrest and ask the DOJ for an inquest. That is why I think the Sergeant at Arms took our instructions a while ago not only to view the video but to conduct an immediate investigation. Maybe we can have a 2-minute suspension and consult with the Sergeant of Arms kung nasaan na yung investigation nila. Before we ask anyone to leave the Senate. Tama si Senator Bato at Senator Pia. Baka palisin natin ba? Pero baka naman sila yung dapat arestuhin. No? So we'll suspend for 1 minute. Nakikinig po kayo sa special coverage ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Nakatutok tayo kasama si Dory Velasquez both sa House of Representatives at saka sa Senado. Balikan natin si Robert. So ano ang nangyari? Ano ang issue tungkol dito sa mga FBI agents, Robert? Peter Atty. Decision kasi dito ay nag-manifest si Senator Jingo Estrada. Kanyang kinu-question kung bakit may mga NBI authorities dito sa Senado, bakit hinarang si Senator Bato de la Rosa papasok dito sa Senado, at sino ang nagbutos sa kanila na papasukin dito. Kaya pinutusan ng Senate Sergeant at Arms na reviewin yung mga video kuha ng CCTV footage dito para makita yung pulot-dulo nung pagharang kay Senator Bato de la Rosa papasok dito sa session hall. Pero ang sabi ni Senator Tito Soto, hindi pa nangyari na pinagpaliwanag sa plenary session ang hindi senador, kabilang na nga itong Senate Sergeant at Arms. Kaya ang kanyang rekomendasyon ay mag-adjourn na lang at kausapin yung Senate Sergeant at Arms nilang lahat para maliwanagan. Pero tumayo si Senator Bato de la Rosa, binabanggit niya na sigurado siya na nandito, bukod sa mga tauhan ng LTI ay nandito sa Senado, sa isang tanggapan ng Senado, si dating Senador Antonio Trillanes, na binabanggit niya na panigurado may kinalaman sa pangaharas sa kanya. Kaya ang kanyang suggestion, imbis na palabasin yung mga involved sa kanyang pangaharas, ay i-hold yung mga tao na ito at kanilang kakasuhan dahil nga kung naging dahilan ng panggugulo. Bagamat dating senador ay pwede nilang ikasuhan dahil nga nanggulo dito sa kanilang session at hinarang siya. So yun yung naging contention dito at ngayon nag-suspend dahil nagpapaliwanagan sila Senator Tito Soto at ibang mga senators kabilang si Senator De La Rosa at Senate President Alan Peter Cayetano para ilatag kung ano yung gagawin nila doon sa motion, kung palalabasin na lamang ba or you hold at kakasuhan. At sigurado, nagsalita kasi kanina si Senator De La Rosa, sabi niya sigurado siya na si Senator Antonio Trillanes yung pasimuno, isa sa pasimuno may kinalaman sa pangaharas sa kanya dito. Kaya ang gusto niya ay mapanagot itong mga ito. So yan yung nangyayari dito sa session ng Senado na naka-break na ngayon, at mamaya titignan natin kung ano yung paano nila i-resolve itong motion na ito, Peter. Yeah, Robert, okay. Para lang malinaw, nasaan yung mga NBI nung mangyari yung pagharang kay Bato de la Rosa, at nasaan si Trillanes? Gaya ng kwento ni Senator Bato de la Rosa, pagpasok niya sa basement ng parking kanina ay may mga nakasibilyan na NBI agents nang umarang sa kanya at nakipambuno siya doon para tuluyang makaalpas. Wala na daw siyang pakialam kung bakit siya inaharang, basta nakipambuno siya at dumiretso dito sa session. O si Senator Antonio Trillanes, sasabi lamang ni Senator de la Rosa, ay nandito sa isa sa mga tanggapan sa yan ng leadership ng Senate leadership kung totoo, at kailangan din muna nila ma-identify kung may kinalaman talaga siya dito sa naging panggigipit o pag-hold kay Senator De La Rosa bago nila patawan kung ano man yung plano nila. Sinasabi nila Senator De La Rosa dito ay kasuhan dapat sapagkat nanggugulo dito sa kanilang sesyon sa business ng Senado. Pero ayan, nag-usap sila, bumalik na sa kanyang pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Ibibigay niya na yung ruling, pakinggan natin.
Robert, medyo mahirap nga na subaybayan lahat ng pangyayari dyan dahil sabay-sabay, pero may natatanggap tayong impormasyon na si dating Senador Sally Trillanes nga ay may kausap nila ibang mga media at ipinapakita daw niya umano ay warrant para ata kay pinapakita natin si dating Senador Trillanes. May warrant ata siyang o kopya ng warrant, hindi nga lang natin warrant para kanino. Kaya pakinggan natin. Wala tayong audio kay... Kung sinasabi ni President Peter Cayetano, ang paliwanag daw ng NBI na dito sila para arrestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Senator Ronald Bato de la Rosa, pero walang warrant. Yung sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Okay, so, Tony, Robert, yung pinapakita ni former Senator Trillanes na dokumento, ito ay warrant ng at saka yung bang sinasabi ng NBI na nandyan sila para arestuhin si Senator Bato de la Rosa, dahil ba yan sa ICC o dahil ba sa sinasabing warrant or subpoena na manggagaling sa CIDG? Peter, pakinggan lang natin si Senator Trillanes. Ito, yung mga tauhan ng NBI sa Senator de la Rosa para tigil ako makiat. Wala ako doon. Kung nandun ako, di nagapos na yan. Ito, ano mo pinapakita niyo warrant ka? Warrant. Pwede pakita, pero pinakita niya sa Ipa-public na yan ang ICC. Pero ito yung warrant of arrest na hindi, ito yung hindi public warrant of arrest, hindi kaya pa na may warrant. Ano yan? It's now publicized. Okay. Warrant of arrest. NBI pa pinampot dito na diretso na sa airport? Meron tayong batas kasi, the Republic Act 1951. Alam dito, a government authority may surrender in. Diba? Kung merong akusado na iniimbisigahan ng International Tribunal. Okay. Yun ang ginagamit natin dito. So, pwede pa ayusin na niya yung sir. Yeah, for today. Eh, talagang Yeah, for today. Pero sir, hindi daw hindi palalabas. Ayun din daw hindi palalabas. Andito ako dahil nag-request si Bato. Publicly, National TV, nasamahan ko'y mag-aaresto. Nandito ako ngayon. You have the warrant, sir. You have the warrant. The warrant. Okay, Robert, narinig mo yan, Robert? Ang sinasabi ni dating Senator Antonio Trillanes, ang hawak niyang kopya ay warrant of arrest galing niya sa ICC. So publicly, sabi niya, ngayon ay pinakita na yan sa publiko. So pwede na natin ma-check. Ang sabi niya sa ICC, nandito daw siya sapagkat publicly hiniling ni Senator Bato de la Rosa na i-serve sa kanya samahan ni Senator Antonio Trillanes. Kaya tumama siya ngayon sa NBI para i-serve yung warrant of arrest. Ang sinasabi niya bago kami nagkahiwalay doon, sabi niya, hindi na makakalabas si Senator Bato dito sapagkat aarestuhin na siya. Dahil may warrant of arrest na siya, coming from ICC na hawak niya, may kopya siya ng warrant of arrest. Peter, tanong lang natin kay Robert, kanina nabanggit nga na baka nga naka-lockdown yung Senate. Ang sinasabi ba dyan sa Senado, Robert, kailangan i-evict yung NBI at saka si Trillanes dahil hindi naman sila kinumpida papunta dyan? Yung unang motion, yan yung sinasabi, dapat i-evict na sila dito. Pero nagkaroon ng suggestion na huwag i-totally evict sapagkat kung may kinalaman sila sa gulo dito sa Senado, ay dapat silang aresto, hindi hold at papanagutin. Totally yun yung binabanggit. So parang baliktad na, yung pumunta dyan para mang-aresto, sila ang ipa-aresto. Ganun ba, Robert? Sila din yung ino-hold ngayon at hindi na palabas sila para kasuhan. So naka-hold ba yung mga taga-NBI sa pagkakaalam mo? Wala. Lumabas na ako sa session hall sa hallway. Wala naman si Senator Alan P.
si Senator Antonio Trillanes after the Hindi during tayo the interview pwede hanggang dito, matapos. doon tanong sa Wala bandang namang humarang sa kanya na any individual kahit yung Senate Legislature's office, wala naman, freely nakakapaglakad siya. At basta yun yung ang sinabi lang niya sa amin, hindi na makakalabas si Senator Bato de la Rosa dito dahil aarestohin na siya. Okay. Para lang malinaw tayo sa mga nakikinig at nanonood ngayon, ano po? Yung pong pinag-uusapan na warrant of arrest, wala pa po tayong ebidensya niyan. Yan po nakabatay doon sa sinabi ni former Senator Trillanes. Ito po yung entrance, kaso nga lang yung parkingan po natin is wala po. Arrest warrant, ang ICC. Ilalakaran nyo lang po hanggang ang doon po. kinukumpirma namin ngayon. Pero sabi ni dating Senator Trillanes, kaya siya nandun, hindi dahil siya ang nagdala ng NBI, kundi hinahamon siya. Hinahamon siya noon pa ni Bato de la Rosa na sumama ka pa kapag i-arrestuhin na, kaya siya nandyan. At ang pahayag pa, dagdag ni former Senator Sonny Trillanes. Bali yung toll fee natin po, 45 ano ho? I-add ko na lang po dito. Okay na po. Sarap na natin sila. Maraming salamat po. God bless. Paalam po.